Sinimulan na ng Davao City Prosecutor's Office ang pagdinig kaugnay doon sa mga kaso ng kontrobersyal na founder at leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Quiboloy na naharap naman sa mga aligasyong sexual at maging child abuse. Inirekomenda ng Prosecutor's Office ang piyansang 180,000 pesos para naman sa sexual assault na kasong kinakaharap nitong si Quiboloy, habang 80,000 pesos para sa maltreatment. Ang mga kasong yan, mga kabombo, ay sinampa sa korte matapos na pagbigyan ng Department of Justice ang petition for review na humihiling na baligtarin ang desisyon na nagbasura ng mga kaso laban kay Quiboloy. Ang complainant ay dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na inaming hinalay siya ng naturang pastor noong 2014, noong siya ay 17 taong gulang pa lamang. Nakatakda namang hingin ng Department of Justice na ilipat dito sa Metro Manila ang kasong kinakaharap nitong si Quiboloy doon sa Davao upang maiwasan umano ang posibleng pagbabanta at mga pananakot nito. Samantala, nagsampa na ng qualified human trafficking case ang Department of Justice laban din kay Pastor Quiboloy. Walang piyansang inirekomenda para naman sa pansamantala nitong kalayaan. Kinumpirma ni Assistant Secretary Jose Dominic Clavano IV na ang kaso ng qualified human trafficking ay isinampa noong araw ng Lunes doon sa korte ng Pasig City. Maliban nga kay Pastor Quiboloy, mga kabombo, ay pinangalanan din bilang respondent sa parehong kaso sina Jacqueline Roy at Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. At matatandaan na kahapon nga inilagdaan ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri ang arrest order laban kay Quiboloy dahil sa pagtanggi nitong dumalo sa mga investigasyon ng Senado sa mga aligasyon ng sexual na pang-aabuso laban sa kanyang mga tauhan o kanyang mga miyembro. At dito pinasight in contempt itong si Quiboloy at tinatasan siyang manatili doon sa opisina ng Senate Sergeant at Arms hanggang sa siya ay humarap sa mga testigo doon sa naturang investigasyon. Samantala, sa tuloy-tuloy pang mga balita, patuloy mga kabombo na umahani ng mga reaksyon ang sinasabing mga inilatag na kondisyon ng kampo nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy para humarap ito sa pagdinig ng Senado at maging doon sa Kamara. Bagamat una nang sinabi ng abogado ni Quiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio na wala silang ganong kondisyon, nakarating naman sa tanggapan ni Senator Risa Hontiveros ang kopya ng recording ng umano'y mga pahayag ng pastor ukol sa kanyang mga ibig mangyari bago siya sumipot sa congressional inquiry. Sinabi umano ni Quiboloy na kabilang sa kanyang mga kondisyon. Ito, babanggitin natin. Una, alisin daw yung maskara at ipakita ang buong mukha ng mga saksi at dapat walang maskarang gagamitin at walang maitim na salamin na isusuot sa mata ng mga ito. Tagalugin na po natin mga kabombo, at walang takip na bonete o kaya naman anong uri ng pantakip sa ulo upang kanyang makilala. At binubunyag din ng tunay umano na pangalan dapat at pagkakakilanlan ng mga saksi na may mga latest valid pictures pa at ihayag yung pagkakakilanlan at tunay na pangalan na may mga patunay at ganun din kung sino daw yung nagsulat ng mga testimonya ng mga ito. Dapat ding lumagda sa isang notarized na waiver ng mga karapatan at yung sa arbitrary issues tungkol pa rin sa naturang hearing. Dapat ding lumagda umano si Senator Hontiveros sa isang notarized na waiver ng mga karapatan sa immunity bilang mambabatas. Huwag limitahan ang kanya umanong mga sagot doon sa tanong kung oo o hindi. At pang-anim, walang limitasyon para sa oras kung magtatanong man o kaya ay sasagot itong si Quiboloy. Pang-pito ay pinapanatili raw niya yung kanyang karapatan na sagutin lamang yung mga tanong na kinakailangan sa ilalim ng kanyang paghuhusga. Ibig sabihin, yung gusto niya lang sagutin ang kanyang nais na tugunan. At ng pangwalo ay pinapanatili raw niya yung karapatan na personal na suriin yung mga testigo na kinabibilangan mismo ng senadora na si Senator Risa Hontiveros. Pang-siyam, dapat daw ibunyag ang tunay na halaga ng ibinayad doon sa mga testigo kung meron at sa pamamagitan mang cash,
ATM o kaya credit card at iba pang pamamaraan at patunay na ito ay dapat pirmahan ng mga testigo kabilang yung pagkukunan ng pondo personal man o may kaugnayan daw sa gobyerno o kaya sa pondo ng bayan. Pangsampo ay dapat daw magbigay ng notarized na liham ng assurance na pipirmahan mismo ni Senator Ontiveros at ng Senate President na walang sabuatan sa pagitan nito at ng Senate leadership kasama ang Estados Unidos o yung gobyerno ng Amerika, yung Federal Bureau of Investigation at iba pang mga sangay nito. At ganun din si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at yan ay may kinalaman doon sa sinasabi na posibleng pagpaparesto raw dito kay Kibuloy at mga iba pang nakapaloob doon sa pamamagitan ng paraan ng pag-aresto, yung sinasabi ni Kibuloy na rendition o pagdampot na lamang sa kanya ng biglaan at hindi na sa pamamagitan ng natural na hinuhuli na mga pinaghihinalaan. Dapat din daw na payagan ang nasa 50 security personnel, kabilang ang ilang pulis at mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na dumalo sa naturang pagdinig at i-secure yung kanyang kapaligiran. At pang-12, dapat daw payagan na magdala ng sariling mga saksi upang tumistigo laban naman doon sa mga saksi na humaharap ngayon dyan sa Senado at wala daw limitasyon dapat sa oras. Pang-13, dapat ay sarili yung responsibilidad na makuha yung safety clearance mula sa Air Traffic Authority at ganoon din mga kabombo yung Civil Aviation Authority of the Philippines para naman sa kanyang pribadong jet na makalipad at lumapag mula doon sa Davao International Airport hanggang dito sa Manila International Airport at vice versa. Kung maayos daw ay walang problema sa pagsunod doon sa mga kondisyon na nasa mga nakahanay na nais niyang mangyari. Pang-14, ang lahat ng mga gastusin na natamo mula sa paglalakbay na ito ay dapat daw na ibalik sa kanya yung na-google na halaga at ganun din yung para sa pagkain ng kanyang mga tauhan at mga kinakailangang iba pa at mga bayarin para naman sa tirahan sa isang 5-star hotel para sa kanya at sa partidong kanyang kasamahan at yan ay dapat daw sagutin ng opisina ni Senator Ontiveros. Pang-15, ang mga itinakdang kondisyon ay dapat daw pirmahan ng Pangulo ng Pilipinas at ng House Speaker na si Ferdinand Martin Romualdez. At ganun din, pang-16 ay dapat ipadala ang nakasulat na mga sagot sa hanay ng mga kondisyon na kanyang nabanggit 2 araw bago pa man ang reschedule na pagdinig kasama ang mismong lagda ng senadora. Pang-17, yung kabiguan daw na sumunod doon sa hanay ng mga kondisyones ay mawawalan yung pagkakataon na padaluhin siya dyan sa naturang hearing ng Senado, ganun din sa panig ng Kamara at hindi raw siya magkakaroon ng hindi raw sila magkakaroon ng tsansa na mapaharap pa itong si Kibuloy doon sa naturang pagdinig anuman ang mangyari at yan ay dahil sa kanyang mga itinakdang kondisyon. Pero una na ngang sinabi ng kampo nitong si Kibuloy na hindi sa kanila nanggaling yung naturang mga pahayag, ngunit mismo may audio clip na nagsasabing yung mga binanggit nga na 17 ay galing daw dito kay Pastor Kibuloy at narinig nitong si Senator Risa Ontiveros.